farewell post ni Jalen Green, binalaan ng Rockets sa Suns. Humingi agad ng patawad kapag magkakaharap, at Lakers at Warriors pinag-aagawan ang elite defensive at offensive player. Isinasara na ni Jalen Green ang isang makabuluhang kabanata sa kanyang karera kasama ang Rockets at binubuksan ang isang panibago sa Phoenix. Matapos ang 4 na season sa Houston, ibinahagi ng bagong manlalaro ng Suns ang kanyang emosyonal na pamamaalam sa The Players Tribune, kung saan ipinahayag niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa prangkisang nag-draft sa kanya noong siya'y isang binatilyo pa lang. Open niyang inilahad ang kanyang pagmamahal sa H-Town at ipinakita kung gaano kalalim ang kanyang koneksyon sa lungsod. Kasabay nito, puno siya ng enerhiya na makipagsanib puwersa kay Devin Booker at maghabol ng tagumpay sa playoffs kasama ang Phoenix. Mahal ko talaga ang pagiging isang Rocket. Parang hindi ko pa rin mawari na tinutukoy ko na ang H-Town sa past tense. Isinulat ni Green sa Players Tribune. Alam mo yon, walang may gustong matrade. Pero masasabi kong naiintindihan ko bro. Negosyo to at kung ako ang nasa executive chair, malamang ginawa ko rin ang trade. Sa tingin ko mas maganda ang sitwasyon para sa parehong panig at excited na akong magsimula kasama si Book at buuin ang kulturang panalo na nabuo namin dito sa Houston. Ano nga ulit yung kasabihang sinasabi ng mga tao sa ganitong mga sandali? Huwag kang umiyak dahil tapos nang ngumiti ka dahil nangyari ito. Bro, nakangiti ako. Wala akong ibang nararamdaman kundi pagmamahal para sa Rockets. Pasensya na kung kailangan ko ng subukang talunin kayo pero tuwing makikita ko kayo, puro pagmamahal pa rin. May mga ibang manlalaro na sinasabi lang yan kapag na-trade sila. Pero ako, dumating ako rito na 19 na taong gulang. Kumakain pa ng Skittles bago ang laro. At ngayon paalis na akong isang ama. Ang dami kong pinagdaanan dito. Si Green, 23 taong gulang, ay na-draft bilang second overall pick ng Rockets nung year 2021. Sa loob ng 4 na season kasama ang prangkisa, nagtala siya ng average na 20.1 points, 4.3 rebounds, at 3.4 assists per game with 42.2% shooting. Ang umalis matapos tulungan ng Rockets sa kanilang pinakamahusay na season sa mga nakaraang taon, ikalawa sa kanluran, ay hindi niya inaasahan pero ginagawa niya ang lahat para samantalahin ang bagong oportunidad. May team ako sa Phoenix na gusto akong maging ako. Isinulat pa ni Green. Makakalaro ko ang isa sa pinakamahusay sa laro, si Book. Isa na namang oportunidad ito para bumuo ng kulturang panalo. Isa pang pagkakataon para ipakita kung gaano ko kamahal ang larong ito. At isa pang pagkakataon para patahimikin kayong mga petty ass haters. Nakikita ko lahat at salamat sa inyo. Kaya mamimiss ko ang Houston at lahat ng mga tropa ko ron pero nakangiti pa rin ako man. Nakakapag-basketball ako bilang trabaho. Paano ako magkakaroon ng masamang araw? Bawat araw na naghuhuop ako ay isang magandang araw. Itinuturing noon si Green bilang isa sa mga haligi ng rebuilding process ng Houston, ngunit kahit siya ay naging expendable sa hangaring makuha si Kevin Durant na sa huli pumalit sa kanya sa roster. Isang malaking pagbabago ito para sa Rockets na sumasalamin sa paglipat ng direksyon tungo sa mas may karanasang lineup na handang makipagkompetensya sa titulo na makakapuno sa mga batang bituin tulad nina Jabari Smith Jr. at Amen Thompson. Sa pagsisimula ni Jalen Green ng panibagong yugto sa kanyang karera, ginagawa niya ito na may malinaw na layunin, motibasyon at walang paghingi ng paumanhin. Bagaman iiwan na niya ang Houston, bitbit niya ang lahat ng aral papuntang Phoenix. At kung ang kanyang pamamaalam ay indikasyon ng kanyang determinasyon, siguradong makikinabang ang Suns sa pagdagdag ng isang batang bituin na may gustong patunayan. Anong masasabi niyo dito kay Jalen Green, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Los Angeles Lakers at ang Golden State Warriors ay inilahad bilang aktibong mga koponan ngayong off-season. Habang ang Purple and Gold ay gumawa na ng mga kinakailangang pagbabago sa roster, ang Dubs ay wala pang anumang kapansin-pansing galaw sa ngayon. Isang trend na kapwa makikita sa dalawang koponan ay ang kanilang diskarte sa pagpapabuti ng depensa. Ipinakita ng Lakers ang kanilang inisyatibo sa aspektong ito sa pamamagitan ng pagkuha kay Marcus Smart na pinalakas ng recruitment efforts ng kanilang superstar na si Luka Doncic. Samantala, may lumalaking inaasahan na makukumpleto ng Golden State ang paglagda sa isang maaasahang defensive guard na si DeAnthony Melton, kasama ang isang veteranong big man na si Al Horford. Sa pagsentro ng tema sa depensa, may mga ulat kamakailan na nagsasabing parehong interesado ang dalawang koponan sa guard ng Sacramento Kings na si Keon Ellis. Si Ellis ay kakagaling lang sa kanyang ikatlong season sa NBA.
Sa edad na 25, ipinakita niya ang kahangahangang talento bilang isang point of attack defender para sa Kings. Sa average na 1.5 steals per game, napatunayan niyang isa siyang istorbo sa depensa. Bagaman limitado ang kanyang opensa noong nakaraang season, may average siyang 8.3 points, 2.7 rebounds at 1.5 assists per game. Ipinakita niya ang kahusayan sa perimeter shooting na may average na 43.3% from the 3-point line. Ang Warriors ay kamakailan lang nagpahayag ng interest kay Keon Ellis na itinuturing ng Kings na off-limits sa kasalukuyang sign and trade negotiations na kinasasangkutan ni Jonathan Kuminga. Nagkaroon ng komplikadong off-season ang Golden State pagdating kay Jonathan Kuminga. Bagamat humiling ng trade ang 22 taong gulang na forward, nag-aatubili pa rin ang team na ipagpalit siya. Sa kasalukuyan, inaasahang pananatilihin siya ng Warriors, ngunit may posibilidad pa rin na isagawa ang trade bago ang deadline. Ang ulat ni Sideri ay hindi nagbibigay ng positibong pananaw para sa Warriors na makuha si Ellis. Isinasaalang-alang na ang inisyal na package ng Sacramento para kay Kuminga ay kinabibilangan nina Devin Carter at ilang second round picks. Malinaw na maaring makakakuha ng mas magandang offer ang Dubs. Mas lalawak naman ang posibilidad ng Los Angeles na makuha ang guard ng Kings, habang lalong humihirap ang landas para sa Golden State. Gayunpaman, ang sinasabing trade package ng Lakers para sa Kings ay tila kapansin-pansin. Upang makuha si Ellis, sinasabing handa ang Purple and Gold na isama ang isang veteranong contributor na si Gabe Vincent, kasama ang isang mahalagang second round pick sa year 2032. Bagamat mukhang maayos ang trade sa papel, maaaring overpaying ang Lakers sa sahod para lamang makuha ang 25 taong gulang. Ang halaga ng kontrata ni Vincent na $11.5 million ay malayo sa $2.3 million na kikitain ni Ellis sa susunod na season. Bukod pa rito, pinapainam pa ng Purple and Gold ang offer sa pamamagitan ng isang second round pick. Bagamat maaring may benepisyo ang trade na ito para sa Lakers, maaring hindi ito tanggapin ng Kings. Ipinakita ng Sacramento ang kanilang malaking tiwala sa kanilang batang guard. Bagamat mahirap unawain kung anong direksyon ang tinatahak ng prangkisa, mukhang hindi matalino para sa kanila na ipagpalit si Ellis kay Vincent sa yugtong ito. Itinaas din ng trade na ito ang ilang tanong para sa Lakers. Sa pagdagdag kay Smart, nakuha na ng Purple and Gold ang isang mahusay na point of attack defender. Ang profile ni Ellis ay halos kapareho ni Smart, kaya tila hindi na kailangan ang karagdagang acquisition. Sa halip, inaasahang magpapakita ng interest ang Lakers sa pagkuha ng karagdagang defensive support o outside shooting, kung saan sina Drew Holiday at Kentavious Caldwell-Pope ang lumilitaw na mga target. Sa malinaw na focus sa pag-angkop sa offensive system na pinamumunuan ni Luka Doncic, maaaring bigyang prioridad ng Los Angeles ang spacing at two-way wings kaysa sa magkakatulad na profiles. Samantala, ipagpapatuloy ng Golden State ang paghahanap nito ng maaasahang big men at wing playmakers upang mapuna ng kanilang roster. Anong masasabi nyo sa player na ito, mga kaibigan?